So hindi man pwedeng i-cross-examine kaya yung affidavit lang and clarifications lang, clarificatory yung allowed. Napakaigpit ni Jinky Luistro para walang masabi po yung Supreme Court at hindi mabigyan ng justification. So ito, inayaan na ng ating Panginoong Diyos na mangyari para po malantad yung mga dapat na malantad, including itong misteryo sa mga chichiri. Na-establish mga kababayan doon na talagang kilala niya. Plinay pa yung happy birthday, si Ram. Hindi tayo mga kababayan na ninira dito Itong kwento ko based sa testimony ni Ramil Madriaga na sabi niya, BP Sara, isa uman Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Saan man kayo sa mundo? Nandito ulit tayo live with Dan-TM. Yung mismong kinonfirm na niya ni Ramil Madriaga, yung binasa nating sulat kamay, kasama siya doon sa supplemental affidavit ni Ramil Madriaga. Kinonfirm niya doon yung plano na talagang ayaw nilang patapusin. Ang nagplano si Digong mismo. Kinausap daw siya. So hindi man pwedeng i-cross-examine kaya yung affidavit lang and clarifications lang, clarificatory yung allowed. Napakaigpit ni Jinky Luistro para walang masabi po yung Supreme Court at hindi mabigyan ng justification na mag-TRO. Kaya ingat na ingat din yung Congress. Mataas yung respeto ng Congress sa Supreme Court. Tama po mga kababayan? Ina-assume kasi ng mga DDS at kampo ni Sara, majority sa mga members ng Korte Suprema, appointee ni Digong, ina-assume nila papaboran yung mga TRO nila, hindi man pinaboran. Kasi siyempre, masama, dapat independent. Kaya political dapat yan. And Supreme Court should not be influenced or even lower courts. All courts should not be influenced by politics. Doon lang sila sa batas. Kahit sabihin pa, mga kababayan na appointed ng isang presidente. So, mabuti naman mga kababayan na ganoon. Hindi nag-issue ng TRO. So, ngayon, mga kababayan, yun ang ating pag-uusapan. Dito sa headline natin, kasama sa binulgar ni Ramil Madriaga, mga kababayan, yung history ni Sara bilang law student. Mahina daw sa klase itong si Sara Duterte. So, magalit naman yan yung mga DDS. Magalit kayo kay Ramil Madriaga kasi si Ramil Madriaga tunay na DDS, dating DDS. Kaya lang, inabandon pala siya, mga kababayan, ni Sara. Ang may sala ng lahat ng ito, kung bakit ganito si Ramil Madriaga, si Akla. Kaya si Harry Roque, pilit na pinagsisiksikan niya yung kanyang sarili sa mga Duterte. At kay Sara, nag-volunteer ito, Harry Roque, na mag-abogado kay Digong. Walang tiwala din. Ito natin pag sugpon-sugpon, pinagdugtong-dugtong natin, connecting the dots, dito natin maintindihan kung bakit ganon sa kwento ni Ramil Madriaga. Nagpasubo, kaya bumaliktad itong si Ramil Madriaga, nagpasubo. Okay. Kinasuhan niya ito. Kung hindi niya ito kinasuhan dahil doon sa land grabbing, hindi sana ito bumaliktad. At ang nangyari, mga kababayan, sa kwento ni Ramil Madriaga, kaya sumama yung loob. Humingi siya ng tulong kay Sara. Hindi siya inintindi. Iniwan siya. Laglagan mga kababayan ang rason. Ito na ngayon. So ito, inayaan na ng ating Panginoong Diyos na mangyari para po malantad yung mga dapat na malantad. Including itong misteryo sa mga chichirya. So na-confirm na doon sa testimony na sabi ni Madriaga, malian niya yung report na 11 days ginastos yung 125 million. Siya pala yung missing link talaga. In just 18 hours daw, less than 24 hours,
dinispose niya yung pera, nalunok in 18 hours. Matindi talaga po. Mali pa pala yung mga nadiskubre ng Congress doon sa unang investigasyon ng Congress, Committee on Good Government. Kita ninyo? Yung ginawa ng mga DDS, dinivert yung issue sa painting. Yan na ngayon pinapagalat. To destroy the credibility and testimony ni Ramil Madriaga. Ang kwento nila, yung painting na nakita sa likod sa Zoom meeting ni Ramil Madriaga with Sara Duterte. Dinivert nila yung atensyon ng tao. Ano man yun? Maliit na bagay yun ng issue sa painting. At saka may painting man talaga mula sa scholar niya ni Ramil Madriaga. Magka-similar siya. Sa tingin kasi niyan, kala ni Ramil Madriaga, yun kinuha sa kanya ng mga BPSG. Hindi naman pala. Yun yung regalo pala ng isang taga-Davao. Pero ang na-establish doon, mga kababayan, na talagang personal na kilala. Doon sa Zoom meeting, personal na kilala. Nasabi ni Sara, hindi ko man na niya kilala yan si Ramil. Na-establish mga kababayan doon na talagang kilala niya. Plinay pa yung happy birthday, si Ram, Plinay. May personal greetings mga kababayan si Sara. Another video na nagpatunay yung pag-turnover ni Ramil ng Philippine flag sa isa sa mga sorties, yung sa kampanya, motorcade. Si Ramil ang tawag niya kay Ramil Madriaga. So talagang personal niyang kilala. Hindi totoo ang nagsinungaling itong si Sara Duterte. Sa bagay, hindi man nakapagtataka kasi kung ano ang puno, siyang bunga, si Digong napakasinungaling. Saan pa man magmana? Arap-arapan yung kanyang mga pagsisinungaling. Sino pa yung pagmamana? Ilang estudyante at she is a rude student. BP Sara, isa umanong violenteng estudyante noong nag-aaral pa ito ayon kay Madriaga. Hindi man nakapagtataka. Nung mayor siya ng bugbog, ng sherry, ano pa man nasa pa natin. Estudyante pa lang pala. Kasi yun nga po yung sa psychology, ganyan. Yun ang natingala sa kanyang tatay. Yung rudeness na attitude niya. At ang sabi ni Ramil Madriaga, mahinang estudyante, tinulungan daw ng isang abogado. Basahin ko sa inyo yung. Kaya pala, pag in-invite si Sara sa mga speaking engagement, hindi siya makapagsalitang walang script. Kahit sa yung audience niya, kinder, remember yung magalit naman kayo. Base ito sa aktual na sitwasyon. Kaya pala si Sara, hindi po mapatol sa debate, hindi niya kaya makipag-debate. Dinamon siya ni Lovely Granada kung ano-anong palusot. During the Vice Presidential campaign, never siyang nagpaunlak ng invitation for the Vice Presidential debate. Talagang umiwas siya. Di tulad ng ating Pangulong Bongbong tapos ni Leni Robredo. Si Leni Robredo, ready siya makipag-debate. Pero si Sara, umiwas. At kung nagpa-press con siya, kailangang may ready question. Kaya pala, most of the time, ang nag-interview sa kanya si Banat Bayla at yung mga taga-Seminay. Kasi yon mga kasabwat nila. Hindi magtatanong ng mga hard questions. Kung ano yung ready questions po, talagang mahina mga kababayan yung gusto nilang gawing presidente. Gustong i-shortcut. So ito yung ebidensya mga kababayan na talagang hindi po pwede. Pilit na pilit nila, mapapahiya lang. Kasi wala naman yan sa listahan. Press con niya, wala daw sa listahan yung tanong. Hindi niya sinagot. Wala daw sa listahan niya yung tanong. Ang nagtatanong dyan, si Banat Bay, tawanan sila. Hindi tayo mga kababayan na ninira dito Itong kwento ko based sa testimony ni Ramil Madriaga na sabi niya, BP Sara, isa umanong violenteng estudyante noong nag-aaral pa ito ayon kay Madriaga. Hindi lang siya rude student. May rudeness yang dinidisplay pala sa San Sebastian mga kababayan. Kundi may tumulong na abogado para masiguro na papasa siya sa mga subjects niya. Yun ang sabi ni Ramil Madriaga po. Ikikwento ko lang sa inyo kung ano yung kwento. Naglatag ng mabibigat na aligasyon si Ramil Madriaga laban kay VP Sara Duterte, kabilang ang umano'y asal at akademikong record nito nung nag-aral pa sa abogasya. Sa kanyang salaysay, iginiit ni Madriaga na nahirapan umano si Duterte sa academics at nagpakita na ng hindi ka nais-nais na pag-ugali sa loob ng paaralan. Kaya nadala niya sa kanyang pagiging mayor, ngayon pagiging vice presidente.
yung rudeness. Imagine, pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Naglatag ng mabibigat na aligasyon si Ramil Madriaga laban kay VP Sara Duterte, kabilang ang umano'y asal at akademikong record nito nung nag-aaral pa ng abogasya. Sa kanyang salaysay, giniit ni Madriaga na nahirapan umano si Duterte sa academics at nagpakita ng hindi kanais-nais na pag-ugali sa loob ng paaralan. Anya, she was often struggling with academics. Hirap sa academics sa abogasya. Anya, she was often struggling with academics and habitually rude and violent to other students. Sabay banggit na may isang attorney Ryan daw mula sa San Sebastian College, Recoletos, Faculty of Law, na umunoy tumulong upang matiyak ang kanyang pagpasa. So ginamit yung impluensya ng isang faculty member sa law para sigurado na papasa si Sara. Kung hindi, malamang bagsak at hindi magiging abogado to. Tumulong upang matiyak ang kanyang pagpasa. Dagdag pa niya, hindi umano naging sapat ang academic performance ng Vice Presidente. Pag hindi sapat, ibig sabihin, failed. Hindi sapat ang academic performance ng Vice Presidente. Kaya, umasa ito sa impluensya ng naturang opisyal upang makalusot sa kurso, makagraduate sa law. At siyempre, maglalaro sa isip natin na pati yung sa bar, ipinakita ng ganitong mga pahayag ang seryosong usapin hinggil sa posibleng paglabag sa pamantayan ng edukasyon, sabi dito sa balita, at asal na maaring makaapekto sa pananaw ng publiko sa kredibilidad ng mga sangkot kung mapapatunayan ang mga aligasyon. Yan ang sabi dito po. Credible si Madriaga as a witness, mga kababayan. At tingin ko kaya niyang patunayan lahat niyang sinabi niya. Yung mga deliveries ng limpak-limpak na sabi, ito yung totoo. Kasi yung mga tinanggap niyang cheque, etc., diniposita niya yung iba sa bangko. Dumaan sa mga bank accounts niya. Kaya inauthorize niya kahapon mismo doon sa hearing, mga kababayan. Justice hearing. Pumirma siya ng waiver. Yan ang tuna. O ngayon, si Sara at saka si Digong, lalo na si Digong sa Quadco, pumirma ng gusto pang hampasin ng challenge siya, mga kababayan. Puro lang ablada. Challenge siya ni Trillanes. Pumirma ng waiver ng mga bank accounts. Ginawa, puro lang gayon, yun ang rason kung bakit sila natataranta. Gustong ipatigil yung investigation kasi sinubpena, mga kababayan, yung mga bank accounts ni Sara, pati ng kanyang asawa, 3 TRO sa Supreme Court at 1 TRO sa Quezon City, RTC, para hindi maibigay, hindi mabusisi yung mga dokumento na kailangan para matingnan yung SALN kung compatible ba yung SALN doon sa yaman nila. Pero tingnan ninyo, mga kababayan, si Ramil Madriaga nag-execute, pinirmahan agad, basahin ko sa inyo, waiver of bank secrecy and consent. Pinirma niya agad kahapon. Siya pa yun nagsabi, niya, kailangan kong sumpaa. Hindi na sana kasi nag-take out na siya. Pero specifically, nagsumpa pa siya dito. At pinirma niya agad. Basahin ko kung ano yung laman. Mga kababayan ng kanyang waiver. Yan ang tunay po na walang tinatago at hindi takot matanong. Tama po? Ang daming pera dumaan sa kanyang bank account na ibinigay sa kanya. Kung hindi si Digong, si Sara, at kasama doon sa mga perang yon yung ginamit sa kampanya, galing pala po sa Chinese waiver of bank secrecy and consent. I, Ramil Madriaga, Filipino of legal age, and after having been informed of my rights under Republic Act 405, Law on Secrecy of Bank Deposits, Republic Act 6426, Foreign Currency Deposit Act, their applicable laws, rules, and regulations on bank confidentiality and financial privacy, hereby freely, voluntarily, and knowingly execute this waiver of bank security in consent under the following terms. Pakinggan ninyo kung ano. I hereby waive to the fullest extent permitted by law and any and all rights to confidentiality, privacy, and secrecy over any and all of my bank deposits,
bank accounts, and bank transactions, including but not limited to savings, current, checking, as well as investment or other banking products held with banks and other financial institutions. This waiver covers accounts held solely in my name, jointly with others, kita ninyo, pati yung joint account, and or beneficially owned by me, insofar as disclosure is necessary to implement the authority granted herein. Accordingly, I hereby expressly authorize and give my full consent to the National Bureau of Investigation, including its director and any duly authorized agents, investigators, personnel, to request, obtain, receive, examine, authenticate, copy, extract, preserve, and retain any and all information and records pertaining to me. This authority includes, without limitation, account opening documents, KYC documents, specimen signatures, account numbers, account status, balances, bank statements, passbook, and ledger records, transaction histories, deposit and withdrawal slips, fund transfer, and remittance records, including PesoNet. Matindi po. Lahat talaga po. InstaPay, Swift, and wire transfer, checks and check images, inward and outward remittance details, bank certification and debit memos, ATM debit card details and transaction logs, online mobile banking access logs, to the extent maintained and legally disclosable, and any related records or data kept by the concerned financial institution. Talagang lahat, mga kababayan. Inopen niya. I further authorize the NBI to coordinate directly with any bank or financial institutions for the implementation of this waiver. In consent, and I expressly instruct and authorize said banks and institutions to disclose and release to the NBI such information and records upon presentation of this, and to treat this waiver in consent as my written permission in authority for disclosure. Tapos, makikita na doon, mga kababayan, yung dumaloy, yung money trail, to confirm yung mga testimony ni Madriaga tungkol sa binigay sa kanyang pera ni Digong para ipambili ng mga motorcycle, gamitin sa kampanya, yung mga mamahalin, milyon, pati yung mga vehicles, at yung mga pera na pinamimigay, gastos, sa kung ano-ano mga misyon. May mga cheque siya, may 4 million, may 84 million nga. Mga kababayan, binagita doon. Lahat ito, mako-confirm with the waiver, ganun kalakas ng loob. Kung nagsisinungaling si Ramil Madriaga, gagawin niya to. Hindi niya ito gagawin. Kasi, mabubuking lahat. Kung may mga kasinungalingan siya na sinabi sa affidavit, mabubuking dito sa waiver. Kita na ninyo? Now you know kung bakit natataranta yung kampo ng mga Duterte. At ginigiba yung credibility ni Ramil Madriaga dahil lang doon sa sa issue ng painting. Napakababaw na issue yun. Ito yung dapat tutok dito po sa totoong issue. Yan ang pilit nila, mga kababayan, na nililihis ng mga DDS influencers po. Hindi nila mauto yung taong bayan, mga kababayan. Kasi alam na natin na puro sila mga sinungaling. Yung sa health pa lang ng ating Pangulo, di ba basag lahat yung pinakalat nila? Lahat ng mga sinasabi ng DDS influencers, lahat mali. Lahat kasinungalingan. I expressly instruct and authorize said banks and institutions to disclose and release to the NBI such information and records upon presentation of this, and to treat this waiver in consent as my written permission in authority to disclosure. Full disclosure po. This waiver in consent is executed for
the specific purpose of assisting the NBI in its fact-finding, investigative, and evidence-gathering activities in relation to my allegations involving Vice President Sara Duterte, including any attendant circumstances that may be material to the verification, corroboration, or assessment of said allegation by the proper authorities. I understand and agree that the NBI may use information and records obtained pursuant to this waiver in consent in the performance of its lawful function, including the preparation of investigative referrals and supporting documentation for submission to appropriate government offices and authorities. I confirm that I am executing this waiver in consent voluntarily, without force, intimidation, or undue influence. Siya pa mismo yung nag-remind. Pipirma na niya ako ng waiver. Susumpahan ko na niya. Si Digong, gusto pang hampasin ng microphone siya, nang i-challenge siya na pumirma ng waiver. Doon sa quad ko, kita ninyo. I understand the nature, scope, and consequences of waiver in consent, including that the disclosed banking records may contain personal, financial, and sensitive information. Notwithstanding, I freely give my consent and waive my rights to bank secrecy as stated above. This waiver in consent shall remain effective until revoked in writing by me, provided however that any disclosure already made and any records already obtained pursuant hereto shall remain valid and may continue to be used for lawful purposes. In witness whereof, I hereby hereunto set my hand this day of Philippines, signed, name, and signature of Apeyan, Ramil Madriaga. Naipirma. Kumusta na mga DDS ang pakiramdam? Hindi obra yung mga reactions ninyo diyan. Walang kalaman-laman yung mga reactions ninyo. Puro lang personal attack. Nadawit pa, pati si binulgar. Nadawit si Samuel Martires, biglang nag-deny. Yung dating ombudsman, dapat imbestigan ito ni Boying. Nabigyan din pala to. Madriaga's statement is inconsistent, sabi ni Samuel Martires. Sinagot ni former Ombudsman Samuel Martires ang aligasyon ni Ramil Madriaga na dalawang bag umano na naglalaman ng pera ang inihatid sa parking lot ng Office of the Ombudsman noong December 2022. Sa supplemental affidavit ni Madriaga, nakasulat rin na may mga utos umano ang mag-amang Sara at Rodrigo Duterte na mag-deliver ng pera kay former Ombudsman Martires. If the public's perception that I am close to former President Rodrigo Duterte is true, then why would the former President send me money through a non-entity when FPRRD can easily summon me so he can give me money? Why will also the BP send me money through an insignificant person when she, BP, referring to BP, when she does not know me personally? What business does the BP have with me to be sent an amount of money? Simple, para kung may mga reklamo sa ombudsman, uupo lang, walang aksyon. O kung may nag-file, i-dismiss yung kaso nang walang announcement tulad ng kay Joel Villanueva. May decision na pala. Acquitted na pala. Tahimik lang. Martires. Madriaga's statement is inconsistent with his previous sworn statement made in 2025. Sa husgado ka na lang magpaliwanag sa impeachment court. Hindi ito obra ng mga pagugas kamay mo. Tama po mga kababayan? Ito yung inanakit ni Ramil Madriaga. Basahin ko sa inyo. Madriaga claims Sara did not intervene in Roque case. Reiterates alleged land rose. Impeachment resource person Ramil Madriaga on Tuesday claimed that he carried out tasks allegedly requested by the Duterte camp but said Vice President Sara Duterte did not intervene. When former presidential spokesperson and now a fugitive Harry Roque filed a kidnapping case that led to his detention in 2023. Masamang-masama yung loob niya. In a sworn affidavit, read
before the House Committee on Justice, Madriaga said he felt betrayed despite his alleged efforts to support Duterte and her family. He felt betrayed despite his alleged efforts to support Duterte and her family. In a sworn affidavit, read before the House Committee on Justice, Madriaga said he felt betrayed. More importantly, I felt betrayed that despite all my efforts to support Sara, to the extent of even committing high-risk acts for her and her family, buong pamilya na, she did not lift a finger to stop Attorney Roque, who is her known ally and supporter, from filing the unfounded kidnapping case against me. Sabi po ni Madriaga sa kanya salaysay. Madriaga also alleged that the case was filed in retaliation after he attempted to expose alleged land grabbing activities in Maribeles, Bataan involving Roque and associates linked to Philippine offshore gaming operators or POGO. Roque has denied wrongdoing and is facing separate non-bailable qualified human trafficking charges in connection with the alleged ties to POGO-linked firms. He is currently in hiding and is reportedly seeking political asylum. 15 farmers have also filed a land grabbing complaints against Roque over some 400 hectares in Bataan. Matindi po. While the National Bureau of Investigation has launched an investigation into the allegation, Madriaga's testimony forms part of the House Committee on Justice proceedings on impeachment complaints against Duterte, which include allegations related to confidential fund use and other issues under review for possible transmission to the Senate for trial. So sabi ni Madriaga, frankly, I felt bad and disappointed given that Attorney Harry filed a case against me in retaliation after I tried to expose his land grabbing activities in Maribeles, Bataan, together with his Philippine offshore gaming operators partners. More importantly, I felt betrayed that despite all my efforts to support Sara, hindi man lang daw siya tinulungan. Yun mga kababayan, ang mga kaganapan o ngayon. Sa dating Pangulo naman po, ito yung update ng tatay ni Sara, yung kaso din niya. Former President Rodrigo Duterte requests to waive his appearance for the April 2022 judgment on his challenge to jurisdiction. Ni-waive niya yung kanyang right na mag-appeal pa. Kasi yung consistent siya sa posisyon, hindi niya nire-recognize yung jurisdiction. The appeals chamber is hereby requested to permit Mr. Rodrigo Duterte to absent himself from the reading of the judgment in the matter of the appeal of the decision of the defense challenge to the jurisdiction of the court. In his absence, and with his full permission, Mr. Duterte will be represented by counsel. To this end, the defense places a signed waiver and the record. Signed, Nicolas Kaufman, counsel for Rodrigo Roa Duterte. Dated this 13th day of April 2026 at The Hague, Netherlands. So yun ang mga kaganapan mga kababayan. Bye-bye po mga kababayan. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia.
Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.